Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ituloy po natin ang ating live consultation. Nasa harap ko po ang isang pasyente, 63 years old. May mga anak po kayo? Dalawa. Siguro tapos na sila sa pag-aaral. Okay, may apo na kayo? Wala pa. Wala pang apo, okay. So, sino pong kasama sa bahay? Si Mr. ninyo, okay pa? Okay pa, pero matagal na kami sa tagal. Ay, nasa ibang bahay na. 34 years. Talaga, matagal na kayo. So, 29 years old ka pa noon, naghiwalay na kayo? 32. 32. Okay. So, ilang taon na siya ngayon? 67? 57. Mas bata pa siya kaysa sa inyo? Oo. Okay. So, anong problema natin? Insomnia lagi, Dok. Insomnia. Grabe akong Hindi insomnia. makatulog. Mm. Kailan nag-start yung insomnia ninyo? Year 2000 pa man nito. 2000. Anong nainom ninyong gamot? Galing po kayo dito? 15 years ago. 15 years ago. Anong binigay ko po sa inyo? Sleeping tablet? Oo. Yung may 1/4? Oo. 1/4? Yung Rivotril? Siguro mauna siya, murag ka ng brato na to. Yes, mas mura yan. Saka pwede i-1/4. Oo. So, ang problema natin ngayon out of stock yung clonazepam natin. Yung brand niya is Rivotril. Out of stock po for 3 months na siguro. So, kailangan, ang ireseta ko po sa inyo, huwag mo na i-Rivotril kasi wala ka talagang mabili. Sayang lang yung oras niyo pagpunta dito at hindi niyo magamit yung reseta dahil nga out of stock po sa lahat ng Mercury branches. Ha? So, usually, ang binibigay ko, pwede Alprazolam, branded as Zainor, or pwede yung Diazepam, branded as Valium. Ang effect, pareho naman kasi pampatulog sila Kaya lang, ang presyo, hindi pareho. Mas mahal, syempre sila. Pero, konting diferensya lang naman. Ha? So, anyway, siguro, hindi naman kayo uminom ng sleeping tablet, di ba? For the past... Hindi, di ba? Oo. So, pero makatulog pa rin kayo. Konti-konti Parang lang. bitin. Oo, Bitin. ay, hindi. Ngayon, Ilan 3 oras? nights na, straight magbuntag diliid ko. Hindi ka talaga makatulog kahit for 2 to 3 hours. Hindi. Okay, baka mas busy kayo sa... Ano palang trabaho ninyo? Sorry? Direct selling. Direct selling ng Avon. Avon. Okay, so baka marami sure kayong customer ngayon. Marami kayong dinideliveran. O di po ganon. Hindi, na-stress lang siguro dito kay nagpabalay bandot ko sa Samal ba. Okay, then? Ako tanan ang magaliho. Okay, kaninong bahay yun sa inyo? Ako. Nandyan yung dalawang anak mo. Oo. Okay. Nandyan rin yung asawa ninyo. Wala. Guys, I'm sorry. Hiwalay na pala. Sorry. So anyway, malapit na mapatapos. Malapit naman. Okay, bakit na-stress ka doon? Mga mababay itong mga trabahante. Siguro kay ako tanan. Isa na pa na. Isa Siguro pa. ako tanan. Ikaw nag-finance talaga? Wala ko engineer ba. Talaga? So ako tanan nagpalit, See. nagdabaw, Okay. Samal transport pa. So dito pala kayo kumuha ng construction materials, no? So anyway, siguro dahil po talaga dyan, kaya tinatanong kita, malapit na ba na matapos yung bahay kasi pwede naman siguro na hindi naman araw-araw kayo inom. Okay, inumin lang po nyo dahil Before, hindi man ako kasi may problema kayo no? Under stress kayo, no? So anyway, so I'm sure na pagkatapos ng construction, I'm sure na pwede na siguro kayo hindi mag-inom ng sleeping tablet. Although wala naman po masama ang sleeping tablet, no? Hindi naman totoo na ma-addict ang pasyente, etc. Hindi po totoo yan, ha? Okay? So, kayong nakikinig dyan, huwag kayong matakot sa sleeping tablet. Mas matakot kayo pag hindi po kayo makatulog. Kasi po, para sa akin, sleep is the best medicine. Hindi po laughter, ha? Sleep is the best medicine. Wala na po tayo ibang hihingin pa sa isang sleeping tablet kundi yung masarap yung tulog natin. Kasi pag masarap yung tulog natin, lahat ng organs natin ay protektado dahil po mahimbing yung tulog natin. Hindi po natin pinastress yung mga organs natin. Pag hindi tayo makatulog, ayan, delikado po yan. Kaya yung BP ninyo, mabilis yung tumakbo yung puso ninyo, mabigat yung ulo ninyo, etc. At pwede rin kayo magkasakit ng infection kasi pag kulang sa tulog nga, babagsak ang immune system. Pag bumagsak ang immune system or body resistance, mas madali po tayo matamaan ng mikrobyo at magka-infection po tayo. Okay? So, hindi po kayo uminom ng alak. Hindi. Okay.
So, sa paggamot ng insomnia kasi, hindi puro diretso kaagad ng sleeping tablet. No? As I've said before, kailangan malaman natin yung dahilan para alam natin kung epektibo ba yung gamot natin, magiging epektibo ba? Kasi depende. Kung mabigat ang problema, okay, syempre, kailangan higher dosage. Okay, pero sa kanya naman, construction at malapit matapos, mukhang hindi na masyado stress siya ngayon. No? At saka, kailangan rin natin na malaman kung bakit hindi siya makatulog. Para dun, pwede natin iplano kung anong gagawin niya pagkatapos ng pag-inom ng kanyang sleeping tablet. Okay, so, always remember, sa paggamot ng pasyente, hindi hanggang symptomatic approach. Ibig sabihin, masakit ang lalamunan, bigyan lang natin ng pain reliever. No? Masakit ang ulo, bigyan natin ng pain reliever. Hindi makatulog, bigyan natin ng sleeping tablet. Hindi po pwede hanggang dyan lang. Kailangan, alamin natin kung ano ang dahilan sa kanyang sakit sa ulo, sakit sa lalamunan, hindi makatulog. Upang mas magiging epektibo yung ireseta natin na gamot. Katulad niya sa kanya, so pwede rin dahil sa kanyang pagpatayo sa bahay, no? Nagpo-construct daw siya sa samal. So more or less, may idea tayo na hindi masyado ito mabigat na problema at pwede natin gamitin yung mas mababa ng dosage for a certain period which will depend on when or how soon, okay, matapos yung construction. Kailan pa ba kaya matapos yung construction? Siguro by August. August pa. Okay, malapit na rin. Tapos ako lang mag-cut ng ribbon doon, Joke lang. So yun. So as I've said kanina, out of stock po yung Rivotril. Okay? Pag-reseta lang po tayo ng Alprazolam, branded as Zainor, or Diazepam, branded as Valium. Of course, mayroon mga dapat alamin ng pasyente, no? Dapat wala niyong mga stimulant in the form of coffee. So kung magkape kayo hanggang umaga lang, okay? Hindi na pwede after breakfast, hindi na. Kung mag soft drinks kayo, iwasan po natin hanggang lunch lang. After lunch, wala ng soft drinks. Kasi ang soft drinks po, may caffeine po yan. Okay? Ito po ay nagpapasigla ng utak. Okay? So, wala na po yung mga energy drinks. Okay? Wala rin alak. Uminom po kayo ng alak. Okay? Ang alak kasi ay nakakasira po sa tulog. Kasi sa umpisa, ang effect ng alak po ay isang stimulant. Later on lang, pag medyo nalalasing na, ay nagiging depressant. Pero nakakasira po sa tulog yung alak. Huwag niyo gawin gamot yung alak niyo para makatulog po kayo. Hindi po totoo yan. No? Nakakasira talaga yung tulog ang alak. Okay, so how about iced tea and milk tea? Bawal rin yan kasi ano yan anong tawag nito? Pinsan yan ng kape, itong iced tea at saka milk tea. Mga stimulants rin po yan. Okay, so again, anong oras kayo natutulog dati? 9 o'clock 10. Tagal, 9 o'clock 10. Okay, so ang advice ko po sa kanya, 3 hours before sleeping time, which is 9 or 10 p.m., kailangan wala ng mga activities na nakaka-excite sa utak, no? Katulad ng cellphone, no? Katulad ng TV or chika-chika. So kailangan iwasan natin itong mga activities na ito, Pwede yung yung magbasa kayo ng kahit magazine or diaryo kasi hindi masyado exciting ang nasa diaryo kasi hindi naman colored. Okay? Hindi katulad sa cellphone minsan makikita natin yung mga patayan, mawawala na ang antok natin yan, no? So iwasan na po natin yung cellphone 3 hours prior to our sleeping time which is 9 o'clock, Okay? So yun lang po, at saka bawal maggalaw sa bahay kasi by just the mere walking around the house kasi meron kang yung mga damit ninyo, okay, ipilo, magtagalog sa pilo, i-fold sa English, no? Kahit mag-fold kayo ng damit, hindi pwede yan kasi nagpapasigla sa brain yan So kailangan talaga medyo mag-lie down na po kayo or mag-upo lang kayo habang nagbabasa po kayo ng dyaryo, So avoid any activities that will alert or make your brain alert or that will activate your brain, para mas makatulog po kayo alas 9 ng gabi, Okay, so I would suggest na mas maaga lang tayo matulog by taking your sleeping tablet earlier na lang, Okay? So kahit mawala ng effect yung gamot niyo by 2 or 3 o'clock, I'm sure may konting
effect ang matira, maging groggy kayo ng sandalis para in the next 2 hours, totally mawala na yung pag-groggy ninyo. So, if you take sleeping tablet, take it earlier, ha? Bahala na, makagising ka early dawn. You just have to lie down, pray, at saka that's good as sleeping, ha? Pag nakahiga po tayo at nakapikit po tayo at nagdadasal po tayo, okay, that's already good as sleeping. Kasi pinapahinga rin po natin yung ating mga organs sa katawan. Maraming salamat po.